First Sunday po ng April, nakakaano na tayo, 1/4 na ng isang buong taon. Napakabilis ng oras. Sige po, tayo po ay magsisimula na ating gawain. Inaanyayahan ko pong lahat na tumayo. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Let's pray, Lord. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord God, na dito po sa inyong ayos na bahan, Lord. At sa wala pa po dito, Lord God, kayo po ang mag-guide at mag-protect po sa amin na sa pagpunta po nila dito, Lord God. And I pray na you continue to open our hearts and our minds, Lord God, sa lahat ng papahingin po namin ngayong araw na ito, Lord. At nawa may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God. Continue to bless each and every one of us, Lord God, at patuloy po na ikaw nga po ang aming maitaas at maluwalhati sa araw na ito, Lord. Your mighty name, Amen. Amen. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore. I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore. Oh, I love you always. Yes, Jesus, we love you always, Lord God. Oh, I love you always. We love you, Lord. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Let's sing to Jesus. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore.
adore you, Jesus, and we sing to you. Our only Jesus, our only God. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness we shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. You are greater, Jesus. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, you're stronger. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, you are higher. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Thank you, Jesus. You're greater, you're stronger, you're higher. You are our healer and you're awesome, Jesus. We put our lives in your hands, Lord God. Ayan. Nakikita yung ano. Tapos, basta. Wonderful Savior, I know for sure all my days are held in your hands, crafted into
You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me and mold me. Use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. Call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me into yourself. Lead me, Lord, I pray. We pray to you, Jesus. Take us, Lord, and mold us, Lord God. Take me and mold me. Use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. Take me, Jesus. Take me and mold me. Use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Thank you, Jesus. We give your life to you, Lord God. Mold us, Jesus. Guide us. Lead us and walk beside us, Lord.
Be with us this morning, Jesus, as we offer our lives to you. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, Jesus. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. I offer my life to you, Jesus. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise
my life. Panginoon, we offer you our lives, Jesus. Sa lahat po ng aming mga pinagdaanan, sa lahat ng aming kasalukuyan, at sa lahat ng kinabukasan, Panginoon, inaalay namin itong lahat sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na may dala sa amin sa mundong ito. Maraming salamat po sa pagtupol sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat sa kaligayahan at kapayapaan ng aming mga puso. Knowing, Lord God, that whatever happens in this life, we have you and we will be with you, Jesus. Ikaw na may likha sa aming lahat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na ginawa kami ng kawangis mo, Lord God. Ikaw, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng buhay, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng pag-asa, at nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Maharap kami sa iyo ngayon, Jesus, humihingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang, sa lahat ng mga kasalanan na nagawa namin sa iyo at sa aming mga kapwa. Bigyan niyo po kami ng inyong kapatawaran at baguhin niyo kami, Panginoon, kung ano mang pong nakikita niyong bahid ng kasalanan at karungisan sa amin. Tulungan niyo po kaming mabago at tulungan niyo po kami na sumunod sa inyo, na maging disipulo ninyo, Panginoon, na sa pagdating ng panahon ay makakaharap kami sa inyo at sasabihin niyo, Lord, that we did really well in this life, Lord God. That whatever challenges we faced, whatever heartaches, Lord God, we encountered, we remain still and strong because all strength comes from you, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kinabukasan, Lord God. We give our life to you, Jesus. We lift up our life to you, our hearts, our minds, Lord God. We give it to the potter's hands, Panginoon, because you know better than we do. Because you know better, Lord God. At alam niyo po kung ano ang nararapat para sa amin lahat. And this morning, Lord, we pray that your will be done in our lives, Lord God. That you destroy all the works of the enemies, Lord God. That you destroy all of the darkness in our lives, Lord God. That you destroy every hindrance that you see in front of us in praising you, Lord God. In following you, Lord God. So that we may become the children that you place us here to be, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. All the joy, all the tears, all the heartaches, all the happiness, all the sadness, Lord God, the loneliness, the peace, the love, Lord God, the worry, Lord God, everything, including our lives, we offer this morning to you. In your mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Amen. Parang nakatulog na po tayo agad Gising pa po ba? Isa pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Ngayon po yung unang linggo ng buwan, kaya naman po meron po tayong communion mamaya. Kaya po tayo ay dadako sa ating tithes and offering. Awitin po natin ang give thanks. Jesus Christ.
dakilang Diyos, mahabaging Ama, maraming salamat po sa oras na ito na kami ay nakaawit ng papuri, na kami ay nakapagdala ng aming handog, at kami ay narito upang iyong basbasan at bigyan ng pagkakataon na marinig na muli ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabuting katiwala sa lahat ng bagay na pahiram mo sa amin. At tulungan mo kaming pagyamanin ang lahat ng ito. Tulungan mo rin kaming makadala ng mga kaluluwa sa iyong paanan. At tulungan mo kaming magkaroon ng magandang bahay-sambahan sa nalalapit na panahon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa lahat ng oras at bigay namin ang oras namin sapagkat ang lahat ng ito'y pahiram lamang. Tulungan mo kami, samahan mo kami at pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa mensahe ngayong umaga. Tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Lee. Purihin ang Panginoon. So, tayo po ay merong communion at inaalala po natin ang katawan at dugo ni Kristo na nabayubay doon po sa krus ng Kalbaryo. Sa magitan po ng elemento ng tinapay at inumin. Ang ating pong aalalahanin ngayon ay para saan nabuhos ang dugo ni Kristo dahil sa atin na ating inaalala. Sabi ng Panginoon, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabuhos ng dahil sa inyo. Basahin po natin ang ating teksto, Luke chapter 22, verse 19 to 20. Tayo po tayong lahat. Purihin ng Panginoon. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito ang aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Verse 20 po. Gayun din naman ang saro pagkatapos ng kahapon na sinasabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabuhos ng dahil sa inyo. Nalangit po tayo. Aming amang Diyos sa langit. Salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain po ito at maunawaan po namin ang aming ginagawang banal na hapunan, Panginoon, kung para saan ang aming pag-alaala sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Makaupo na po tayo. Para saan po nabuhos ang dugo ni Kristo sa krus ng dahil sa atin? May dalawa po tayong inaalala, ang katawan at ang dugo ni Kristo na nabuhos po sa krus dahil sa atin. So, para saan po nabuhos ang dugo ni Kristo sa krus ng dahil sa atin? Bakit po kinakailangan na ibuhos niya yung kanyang dugo? Hindi lang po yung kanyang katawan, kundi pati po yung kanyang dugo ay kinakailangan pong dumana para po sa atin. Para saan po yun? Bakit po kailangan? Unawain po na natin ang kahalagahan ng dugo sa lumang tipan. So, kung bakit po may dugong maibuhos ng dahil sa atin. So, ano po ang kahalagahan ng dugo? Bakit po hindi na lang tubig ang ibuhos, di ba? Bakit po kailangan ay dugo ang dumana para po sa atin? Basahin po natin ang Leviticus chapter 17 verse 10 to 14. Leviticus. Sino mang tao sa sambayan ng Israel o sa mga taga-ibang bayan na naninirahan kasama nila na kumain ng anumang dugo, ay aking ihaharap ang aking mukha laban sa taong iyon na kumain ng dugo at itiwalag siya sa kanyang bayan. Naku, parang bawal kumain ng dinuguan po. No? Sino pa yung sarap kumain ng dinuguan na may kasama pong puto? Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubo sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Sabi po sa verse 11, bakit po pinagbawal sa panahon po ni Moises sa mga taga-Israel at sa mga taga-ibang bayan na kasapi po ng Israel, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Yung life po natin ay nasa dugo. Pag nawala po yung dugo, ay mawawalan po ng buhay ang isang nilalang. Tuloy po natin, kaya't aking sinabi sa mga anak ng Israel,
sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo ni ang taga-ibang bayan na naninirahan kasama ninyo ay huwag kakain ng dugo. Ang sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na naninirahan kasama ninyo na humuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyon at tatabunan ng lupa. So itatapon po yung dugo, no? Yung laman lang po ang ititira. Sapagkat, bakit po? Ang buhay ng laman ay ang dugo nito. Inulit na naman po sa verse 14, kagaya po sa verse 11. Kaya sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang dugo nito. Inulit na naman po, pangatlong beses na sino mang kumain niyon ay ititiwala. So ano po ang kahalagahan ng dugo? Bakit po ito ang ibubuhos? Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ang dugo po ay buhay. Pag ibinuhos po ito, ay ibinibigay po ang kanyang buhay, sino man po yung nilalang na yon, para po doon sa pagbubuhos. Kaya po, para kanino po niya ibinuhos? Ay ibinibigay po niya yung kanyang buhay. Purihin ang Panginoon. So, yun po yung kalagahan ng dugo. Ang dugo po, nasa kanya po ang buhay. Kaya pag nagbigay po kayo ng dugo, ay nagbibigay po kayo ng bahagi ng inyong buhay. Sa New Testament, binanggit din po sa Hebrew 9:19-22. Sapagkat nang salitain ni Moises ang bawat utos sa buong bayan, ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng buong kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing. Na may tubig at balaibong mapula ng tupa at esopo at binisikaan ang aklat at gayon din ng buong bayan. Na sinasabi, ito ang dugo ng tipa na inutos ng Diyos ko sa inyo. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangasiwa ay pinagbibisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. At ayon sa kautusan, verse 22, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So kung wala pong magbibigay ng dugo, magbibigay ng buhay, ay hindi po tayo malilinis sa ating mga kasalanan at wala pong kapatawaran. So kailangan po ay meron po talagang dugo na mailubos, sapagkat yun po ang kautusan, yun po yung batas na ibinigay po ng Diyos. Ito po ay dugo ang naglilinis, dugo po ang nagtutubos at nagbabayad ng ating mga kasalanan. Kaya kung walang pagbuhos ng dugo, ay wala pong kalinisan, wala pong kapatawaran. Binanggit din po ito sa Acts chapter 15, 19-20. Nagkaroon po ng pagtatalo sa iglesia. Alam niyo po ba ang pinagtalunan? Ay kung susundin po natin ang lahat ng utos ni Moises. Tayo po bang mga Kristiyano na hentil at hindi Israel? Obligado po ba tayong sumunod sa batas ni Moises sa Old Testament? Yung seremonya po ni Moises, yung lahat po ng binigay ni Moises ng mga seremonya sa templo, ay kailangan po ba na sumunod ang mga Kristiyano na mga hindi Hudyo? Wala pong problema sa mga Hudyo, ginagawa na po nila yon. Pero tayo po ba ay dapat sumunod para maligtas? So nagkaroon po ng pagtatalo, at ang nanalo po ay ang kaligtasan po natin ay hindi po nakasalalay sa pagsunod sa kautusan ni Moises, kung hindi at sa biyaya ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. Amen po yun. No? So yun po yung nanalo sa pagtatalo. At dahil po dito ay isabi po ni Santiago, ito po yung half-brother ng ating Panginoon, to Mary. Dahil dito, ang hatol ko ay huwag nating gambalain yung sa mga hentil na babalik loob sa Diyos. Kundi sumulat sa kanila na sila'y magsilayo, ito na lang po ang gagawin, ang susundin. Base po sa Old Testament, ito na lang po. Hindi na po tayo susunod sa lahat ng mga batas, ito na lang po yung pinagagawa sa atin na layuan po natin
ay magsilayo sa mga ikinahawa sa Diyos-Diyosan. So ano man pong bagay na may kinalaman po sa mga Diyos-Diyosan, pagsamba sa mga rebulto, ay pinalalayo po tayo ng Biblia. Doon po tayong mga hentil. Kasi mahilig po tayo sumamba sa mga rebulto, tayo pong mga hentil sa mga Diyos-Diyosan. Hindi naman po sila Diyos, ay sinasamba po natin. Kaya, wag po tayo makihalubilo sa mga ganung bagay. Pangalawa, sa pakikiapid. Ano po yung pakikiapid? Ito po yung hindi pagiging tapat sa iyong partner. Ayon po sa survey, 80% po ng mga kalalakihan ay nangalunya na po, nakiapid na po. Pastor Jay, pakinggan natin to, ha? Sino pa yung mga kalalakihan dito? Father Berhel, pakinggan mo to, survey to. Ha? Hindi ako na-survey. Yan ang survey. 80% po ang nangalunya na. Siyempre tayo, nasa 20% tayo. Amen po ba? Amen. Nominado tayo. Pastor, huwag kang papayag. Nasa 80% tayo, di ba? Nakaraan na yun. Basta tayo ay nasa 20%. So, ayon po sa survey, yung 20%, yun daw po yung hindi pa nahuhuli ng mga misis nila. Kaya nandun tayo sa 20%. So, wag po tayong makikiapid. Ano po yan, ha? Kasama po yan, pati babae po yan, ha? Kasi hindi na naman po lalaki nakikiapid, kundi pati babae. So, maging tapat po tayo sa ating partner. Yan po yung pahikaya. At, paglayo po sa mga binigti, yun po yung double dead. Double dead na chicken. Yan po tayong kakain nun. Minsan po, may natanggap po akong text, ay ang Jollibee daw po ay nagbebenta ng double dead chicken. At nung tinignan ko po kanina po nanggaling yung text kay McDonald's po. Sinisiraan lang po pala. Ayan. Sabi naman heavy. At ito po ang matindi. Binanggit po yung dugo sa batas ni Moises na wag pong kakainin. Ngayon, bahala na po kayo sa buhay nyo. Kung gusto nyo kumain ng dinuguan, basta ako, para safe ako lang ha, hindi ko sinasabing gaya nyo ako, ay hindi ako kakain ng dinuguan na walang puto. Amen po ba? Ano? Kaya sundin po natin ang Biblia. Hindi mo ko mapapakain talaga ng dinuguan. Kailangan may puto yung kasama. Amen. Ayan, no? So, bakit kailangan maibuhos ang dugo ng dahil sa atin? Bigyan ko lang po kayo 3 punto. Hindi ko na po babasahin yung pinakamahaba na paliwanag ko na lang po. No? Ang dugo kasi ay buhay at naglilinis at nagtutubos ng kaluluwa. Batas po ng Diyos yan. Sabi sa Levitico 17:11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. So, ano pong pantubos sa ating kaluluwa? Ito po yung dugo. Bakit? Ang dugo po ay may buhay. Ang problema, kaninong dugo ang gagamitin? Diba? Yun ang tanong doon. Diba? Kaninong dugo? Pero yung dugo, siya po ang pinanggagalingan ng buhay. Hebrew 9:22. Baka maunahan ako. Ubusin ko na ito. Wala pa naman. Sarap pa. Tama hindi namnam. Kasi nanlalamig po ako kaya mingi ako ng kape. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. So ang dugo po kailangan maibuhos dahil ang dugo pinanggagalingan ng buhay. Like nandiyan po ang buhay. At pag ang buhay po ay binigay, ang dugo binigay, ay binibigay po ang kanyang buhay. At pag hindi po, sa magitan ng dugo, ay wala pong nagbigay ng dugo, nagbuhos ng kanyang dugo, para sa atin, hindi po tayo malilinis sa ating mga kasalanan at hindi po tayo mapapatawa. Andyan po yung una. Ano po? Ang dugo ay buhay at naglilinis at nagtutubos ng
kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, ang tanong nga po, kaninong dugo ngayon gagamitin? Kasi ng Old Testament ay ang dugo ng mga hayop ang ginagamit. Nalilinis pa tayo ng ating mga kasalanan sa magitan ng dugo ng hayop. So, ang dugo ni Kristo, ang bagong tipan ng dugo, kapalit ng dugo ng unang tipan na mula sa hayop. May dalawa po tayong tipan o testamento binigay ang Diyos sa atin. So, ang unang testamento, ito po yung testamento sa lumang tipan, na kung saan ang ating mga kasalanan ay patatawarin ng Diyos sa magitan ng dugo. Kaya lang, ano pong dugo yun? Dugo po ng mga hayop. Hebrew 9:8-28. Basahin ko lang po yung ilan. Sa magitan nito ay tinuturo ng Espiritu Santo na hindi pa naihiyat ang daang patungo sa sanktuaryo habang nakatayo pa ang unang tabernakulo. So, yun po yung unang tipan. So, nauna po yung unang tipan at sumunod po yung bagong tipan o yung New Testament. So, nauna po yung Old Testament, ito po yung unang tipan. Yun ay isang sag-isag ng panahong kasalukuyan. Nasa panahong yaon, ang mga kaloob at mga alay na inahandog ay hindi makapagpasakdal sa budhi ng sumasamba. So, ang ginawa po ng mga Israel, sinunod po nila ang utos ni Moises, naghahandog po ang pare nung araw ng mga dugo ng mga hayop para sa ikapapatawad ng mga kasalanan ng tao. Lagi po yon, taon-taon po yon ginagawa po para mapatawad po yung mga kasalanan. So, para patawarin tayo ng Diyos, kailangan merong dugong maglinis ng ating mga kasalanan. So, ang ginagamit po ng mga pare, kung kapatay po sila ng hayop, inaalay po nila, yung dugo po, winiwisik po nila sa altar, winiwisik po nila sa mga tao. Para mapatawad po ang kanilang mga kasalanan. Pero ano po ang nangyayari? Napapatawad po ba talaga yung mga kasalanan ng tao sa magitan ng dugo ng hayop? Ay hindi po. Sabi sa verse 10, kundi tungkol lamang sa mga pagkain at mga inumin at iba't ibang paghuhugas na mga alituntunin tungkol sa katawan na pinatutupad hanggang sa ang panahon ay dumating upang maisaayos ang mga bagay. So, yung pong ginagawa ng Old Testament ay sinasakripisyo po yung mga hayop, mga baka, mga tugo nila ay biniwisik sa mga tao para mapatawad po yung mga kasalanan, ay pansamantala lamang po yun. Hindi po yun nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hanggang dumating po yung tamang pagsasaayos na pagsasakripisyo, pagbubuhos ng dugo para po sa ating mga kasalanan. At kaninong dugo po yun? So, ngunit, nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating sa magitan ng lalong dakila at lalong sakdal ng tabernakulo na hindi gawa ng kamay ng tao sa makatiwid ay hindi sa sanlibutan ito, at hindi rin sa magitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa magitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. So, ganito po para maintindihan po natin. Ang mga pari po ay pumapasok po doon sa templo at doon po sa banal na lugar, meron pong pinakabanal pa na lugar doon sa looban. At yung pari lang po, pinakapunong pari lang pong pumapasok. At taon-taon ginagawa po niya yon para naghahandog po siya nag-aalay po siya ng hayop at yung dugo po ay winiwisik po niya doon para po sa kasalanan ng mga tao. Subalit hindi po yon nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Bakit po ginawa yung Old Testament? Ipinapakita po ng Old Testament kung ano po, kung papaano po tayo tutubusin ng tunay na dugo na maglilinis ng ating mga kasalanan. Ay ito po pala yung dugo ng Kristo. Hinihintay pa po yung panahon na yon. Habang hinihintay po yung panahon na yon na dumating ang Kristo at yung dugo po niya maialay para po sa katubusan ng ating mga kasalanan, ay ipinapakita po ng lumang tipan kung paano po tayo tutubusin ni Kristo. Kaya nga po yung altar na ibinigay po ng Diyos kay Moises na ginawa ni Moises, yun po ay sinasabi ng Biblia, replika po yun ng tunay na altar sa langit. Hindi po nagkataon lang.
meron po talagang altar na ganun po sa langit. At yun po ay temporaring altar lang. Picture lang po yun. Sagisag lang po yun ng tunay na templo doon sa langit. Kaya yung pinagawang templo kay Moises ng Diyos ay yung po yung replika ng tunay na templo sa langit kung saan si Kristo po ay ihahandog. Kaya nga po nung si Kristo po, siya po yung pinaka-high priest, siya rin po yung dugo rin po niyang iaalay. So ano pong iaalay ni Kristo? Siya po yung pinakapunong saserdote, sarili ng po niyang dugo. Kaya nung napako po siya sa krus, dumanak po yung kanyang dugo, nabuksan po yung templo sa langit, at inihandog po siya doon sa langit. Hindi po natin nakikita yon. Ang nakikita lang po natin, yung physical na mundo, kung saan si Kristo ipinako, katabi ng dalawang magnanakaw sa kaliwa at sa kanan. Pero sa langit, ay nabuksan po yung templo sa langit, inihahandog po yung kanyang dugo. Para matubos po tayo sa ating mga kasalanan na walang hanggang katubusan. So yung ginawa ni Kristo, minsan lang, para matubos po tayo sa ating mga kasalanan na walang hanggang katubusan. Eternal na po yun. Ayan. So, ay iladown ko na po, no? Ayan. Okay. Hindi ko na po yun na to. Ayan. Yun. Verse 23, kaya kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay sa kalimitan ay linisin ng mga ito, ngunit ang mga bagay sa kalimitan ay sa magitan ng higit pang mabuting handog kaysa mga ito. So, replika lang po yung templo dito sa lupa. Yung tunay na templo sa langit, nung namatay po si Kristo, ay ibinuhos po yung kanyang dugo para linisin po yung ating mga kasalanan magpa sa walang hanggan. Kaya nga po yung ginawa ni Kristo ay hindi po paulit-ulit kagaya po ng ginagawa ng mga high priest, mga pari taon-taon. Kaya wala na po yung sakripisyo ng mga pari. Nawala na po yung Old Testament at pumalit na po yung bagong tipan at si Kristo na po yung niyando. Kaya nga po yung alala nyo, nawasak po yung templo ng Israel hanggang ngayon. Bakit po hinayaan ng Diyos yun? Kasi wala na po yung seremonya na yun, mga kapatid. Meron na pong bagong tipan. Hindi po naintindihan ng mga Hudyo. Kaya ang ginagawa po ng mga Israel ngayon, pinipilit po nilang maibalik yung templo nila at mag-aalay uli sila ng sakripisyo. Gagawin po nila yung utos ni Moises kasi nabubuhay po sila sa Old Testament. Pero yung bagong tipan, ito ang talagang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung po yung ginawang pagtubos ni Kristo, minsan lang at hindi na po yun uulit-ulitin para sa lahat ng panahon. Kaya sabi sa verse 27, yamang tinakda sa mga taong mamatay na minsan, ay pagkatapos nito yung paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo ay inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, babalik po siya rito, hindi na para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, kundi upang tuparin po yung kaligtasan natin na hinihintay natin, yung pong katubusan ng ating katawan, yung pagkakaroon po natin ng bagong katawan, yung ating resurrection. Ayan. So, hindi po sapat ang dugo ng mga hayop ng unang tipan sapagkat hindi po nag-aalis ito ng kasalanan. So, bakit pinagawa yung kay Moses? Para lang makita natin kung ano po yung gagawin ni Kristo na siyang sa bagong tipan. Ayan. Kaya lang nakakalungkot, hindi po ito nakita ng mga Hudyo na si Kristo ang tumupad na ng bagong tipan, sa magitan ng bagong tipan, nalinis po tayo sa ating mga kasalanan. Okay, pangatlo, ang dugo, panghuli na po ito, ang dugo ni Kristo ang nagpapahayag ng pagiging matuwid at kapatawaran ng kasalanan ng mga mananampalataya ni Kristo. So, nung dumanak po ang dugo ni Kristo, ano po nangyari? Nilinis po tayo sa ating mga kasalanan, minsan lang. Amen po ba? Okay. Yung gagawin nyo pong kasalanan, na-wash out na po yan. Naintindihan po ba ninyo? Bakit kahit nakagawa po kayo ng kasalanan sa harap ng Diyos, ay matuwid pa rin po kayo?
Dahil po yan sa dugo ni Kristong nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa lahat ng tao. Yan po ang tumubos sa atin. Kaya sabi po sa Romans 3:21, subalit ngayon ay pinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan ng mga propeta, ang pagiging matuwid ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pinagkaiba. Yamang ang lahat ay nagkasala. Tandaan po ninyo, lahat tayo nagkasala. Hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit anong gawin po natin sa buhay natin ito, magpakabait tayo, sundin natin ang kautusan, ang Ten Commandments, hindi po tayo aabot. Sasablay po tayo ng sasablay. Kasi mataas po ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po natin kakayanin. Babaksak at babaksak po tayo sa kasalanan. Pero sa kabila nun, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa magitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Pero sa magitan po ng pagtubos ni Kristo, biyaya po yan ng Diyos, ay tinuring po tayong malinis ng Diyos. Kaya araw-araw sa buhay po natin, tayo mga nanampalataya, ay malinis po ang tingin sa atin ng Diyos, matuwid, dahil sa ginawa po ni Kristong pagtubos sa ating mga kasalanan, sa mitan po ng kanyang dugo, nalinis na po tayo. Na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa magitan ng kanyang dugo, na mabisa sa magitan ng pananampalataya, ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanan na gawa sa nakaraan upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap ng sa taong merong pananampalataya kay Kristo. So, pinaniniwalaan mo ba ito, kapatid? Na si Kristo, ibinigay niya yung kanyang dugo para tubusin ka sa iyong mga kasalanan. Amen po ba? Amen. Kung ganun po, ay ikaw ay inari na ng Diyos na matuwid. Ikaw ay napatawad na sa iyong mga kasalanan kahit na ikaw ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos at nagkakasala. Dahil yung kasalanan yon ay nilinis na ni Kristo. Subalit, wag po nating sadyain ang ating mga pagkakamali at wag naman tayong magmalaki na sa magitan ng ating sarili ay naligtas tayo. Kaya nasaan ang pagmamalaki? Ito ay hindi kasama. Sa magitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi. Kundi sa magitan ng kautusan ng pananampalataya. Ibig sabihin, pananampalataya, pinagtiwalaan mo yung ginawa ni Kristo. Yun ang nagligtas sa iyo. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuring na ganap sa pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Tandaan mo, mga kapatid, ikaw ay tinuring ganap ng Diyos, malinis, hindi dahil sa iyong mga gawa. Hindi dahil sa masunurin ka, kundi baliktad dahil pasaway ka pa nga. Kundi, ikaw ay tinuring na ganap ng Diyos dahil ikaw nanampalataya kay Kristo dahil sa kanyang dugong ibinuhos, ipinambayad, pinantubos sa iyong kaluluwa. Amen po ba? Purihin ang ating Panginoon. Sa pagbubulay, purihin ng Diyos sa magitan ng dugo ni Kristo ay nagtamo tayo ng katubusan at kapatawaran sa ating mga kasalanan ayon sa mayamang biyaya niya sa atin. Huling talata na lang po, babasahin ko sa ating pagtatapos. Efeso 1:6 and 7. Para sa ikapupuri ng kanyang maluwating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa magitan ng minamahal, si Kristo, at sa kanya ay meron tayong katubusan sa magitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Amen po. Manalangin po tayo. Salamat po, Ama, sapagkat nakita po namin na aming inaalala sa oras nito. Hindi lamang yung katawan, kundi ang yung dugo, ang dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Na dahil sa kanyang dugo, ay nalinis na po ang aming mga kasalanan, hindi po sa mga dugo ng hayop, ng lumang tipan, kundi ng bagong tipan. Wala na po yung lumang tipan, kundi ang bagong tipan na po ay dumating. At yun po ay si Kristo. At ang kanyang dugo, ang bagong tipan, ay nasa kanyang dugo. At ito po ang tumubos. At naglinis ng aming mga kaluluwa mula sa aming mga kasalanan. Kaya ngayon, Panginoon, nakakaharap kami sa iyo dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong biyaya na kami ay malinis na, kami ay tinubos mo na, kami ay inari mo ng ganap at napatawad na sa lahat ng mga kasalanan. Ito po ay biyaya mo
Ito po yung pag-ibig mo sa amin. Ito po ang aming inaalala sa oras na ito ng aming banal na communion sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin natin. Kaya nga, yung mga kapakang. O dakilang Diyos, narito po kaming iyong mga anak, humingi ng kapatawaran ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At sa oras na ito, marapatin mo po kaming alalahanin ang iyong pagtubos sa aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Ang simbolo ng iyong katawan, ang tinapay na ito na aming ipaparte at ang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ang naging katubusan ng lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat, salamat Panginoon sa iyong biyaya sa pangalan ni Jesus. Ayan. Nakainumin na kape. Ako na mga kape. Alam ko chocolate. Bawal. Chocolate. Dan. Pwede naman ako. Pwede naman ng anak. Oo. Kasi pinipili mo na yun. May naiiwan naman yun. Mga hindi. Paano ako? Ano mo na ako doon? Ang hirap yun kung ikaw sa sarili mo kasi ramdam ko yung malaki. Kung lahat po ay may ostya na at kopa, itaas po natin ang ating ostya. Sabi po sa Lucas, verse 17, dumampot siya ng kopa at dumampot siya ng tinapay, verse 19, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at binigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Taas naman po natin ang ating kopa. Gawin din naman, dinampot niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa aming pag-alala ng iyong banal na hapunan na simbolo ng paghahandog mo ng iyong dugo't katawan para sa aming kapatawaran ng mga kasalanan, Lord God. Tinatas at dinadalangin po namin sa iyo, Lord God, na naway maging kalugod-lugod po na sakripisyo din ng aming buhay at maging kaluguran ito para sa iyo. Naalay po namin sa iyo ito, Lord God. Hiniling po namin na kayo ang manguna sa amin, magpala sa amin at pagbigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan, Lord God. At lahat po ng ito ay ipinapadalangin namin sa matamis na pong pangalan, tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Niling ko po na tumayo po tayong lahat at nagsama po tayo sa ating doxology.
God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na nasa langit, ang biyaya at patnubay ng Panginoong Jesucristo, ang patnubay at gabay ng Santong Espiritu ay sumarat dinawa. Ang lahat po ay magsabi ng dito na lang po natin ang ating pagkain. Lord, we thank you po sa natapos namin gawain ngayong umagang ito. Naway tumanim po ang iyong mga salita sa aming mga puso isipan, Lord God. At naway maintindihan po namin ang salitang sakripisyo na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Lord God. Bigyan po namin ito ng pagpapahalaga at bigyan ka po namin ng karampatang pagmamahal, Lord God. Ibalik po namin lahat ng nararapat para sa iyo, Lord God. At naway kayo po ang mag-bless at magbigay ng nutrisyon sa aming tatanggapin ngayong napagkain ngayong umagang to. At hinihiling po namin na gawin po itong nutrisyon sa aming mga katawan at magawa po namin ang lahat ng dapat mong ipagawa sa amin, Lord God. We also pray, we ask in prayer, Lord God, na ihatid niyo po kami sa aming mga tahanan ng ligtas at mapayapa. Kayo po ang manguna sa amin sa lahat ng aming gagawin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.